Arestado ang isang Chinese national dito sa Davao City matapos siyang mag-apply ng Philippine passport. Iniimbestiga naman na ang fish kill sa isang ilog sa Negros Occidental. Ang mainit na balita hatid ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Ikinabahala ng mga taga-Barangay 2 sa Ilog Negros Occidental ang pagkamatay ng mga isda sa Ilog Hilabangan River. Batay sa water sampling ng isang kooperatiba, nakitaan na mataas na level ng chloride ang tubig. Pero sabi ng Sentro Kabangkalan, baka raw hindi nasunod ang tamang proseso sa water sampling dahil lumipas na ang 4 na araw bago nasuri ang kinuhang water sample. There might be contamination na sa sample nila. Kaya the allowable time for kuha pa ng sample is only 6 hours. Pwedeng may iba pang dahilan ng pagkamatay ng mga isda, gaya ng pabago-bagong temperatura, pag-ulan at soil erosion. Abiso nila sa mga residente, huwag munang kumuha at kumain ng mga isdang galing sa ilog. Magsasagawa rin ng hiwalay na water sampling ang BFAR Negros Occidental. Nahaharap sa reklamong arson ang isang lalaki matapos siya umanong sunugin ang bahay ng ka-live-in ng kanyang ina sa Calatrava, Negros Occidental. Ayon sa BFP, nagtalo ang sospek at ang half-brother niya hanggang sa nagkakumusyon. Siya nagambal mismo nga sunugon daw niya ang ilang balay. Mamaya man ang nakakita siya gasolina daw ma'am. Ang iyang half-brother, ang iyang kontra ang bata sang live-in partner sang mamaya. Mahigit 150,000 pesos ang napinsala. Walang pahayag ang sospek at kanyang mga kaanak. Inaresto ng NBI Region 11 ng isang Chinese matapos i-report ng DFA sa Davao City. Questionable umano ang dalang dokumento ng Chinese nang mag-apply ng Philippine passport. Ayon sa NBI, Filipino name na Hengson Habilias Limosnero ang pina-register ng lalaki sa kanyang birth certificate na inisyu ng local civil registrar sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakuha na raw ng NBI ang kanyang Chinese name pero hindi mo na ibinunyag habang patuloy ang investigasyon. Hindi rin daw makaintindi o makasalita ng Bisaya o Tagalog ang naaresto. Although pending pa yung verification from the immigration, but meron kaming ginawang investigation and we found out that he is really a Chinese national. In fact, mga pangalan nakuha na namin. Itong birth certificate niya, alam na namin na falsified to. Hindi totoo mga information. Napag-alaman din na 10 taon na siyang nakatira sa lungsod at nag-aaral sa isang universidad. Plano rin daw niyang bumiyahe pa Amerika. We do not think so na meron siyang relationship doon sa Pogo kasi dito lang siya nakabase sa Davao. But with regards itong mga issuance of falsified documents, kasali ito, no? Kasi yung ibang mga Chinese nationals na nahuli sa Manila and Pampanga and other regions, mostly dito sa LCR Santa Cruz. Medyo easy sila, no? Hindi nila masyadong in-apply yung pag-scrutiny ng mga documents kaya nakakalusot. Or meron talagang mga tao na nasa likod nitong sindikato. Naharap ang naaresto sa kasong paglabag sa passport law, falsification of public documents at perjury. Hindi siya nagbigay ng pahayag. John D. Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.